Magbabalik ulit tayo sa ating mga itong mga walang kwenta nating mga opinion dito. Saksak, Sinagol, Bisaya, Tagalog. Yun lang. Dalawang language ang pwede nating paghalo-haloin at yun na po yung ating mga reaksyonan ngayon tungkol ho dito sa kay Boyeng Remulla na talagang binanatan itong si Atty. Topacio. Shout out muna sa ating mga suking nanonood. Maraming salamat po sa iyong suporta at pagtiwala ulit sa ating mga ina-upload ko ng mga nakaraang oras. At ingat po tayong lahat. Shout out po sa mga saan man kayong panig ng mundo ngayon. Sa amin dito is alas 8:20 ng hapon. Sa inyo ngayon, ano ko yung oras kung saan man kayo. Dito sa Europe is ito na, magagabi pa lang. So sa Pilipinas is nasa mga 2:20, mga ganyan. Kasi 6 hours ahead ang 2:20 AM sa Pilipinas. Kasi 6 hours ahead ang oras sa Pilipinas. So sa kung saan man kayo, sa Amerika, dyan sa may Canada, ingat po tayong lahat. Ito yung natin, bigyan na ng opinion ngayon itong si natawa ko kanina nito nanood ako kanina habang nagpapahinga ng konti. Ay napanood ko tong video ni Atty. Topacio sa kanyang yes you Topacio. Ito. Oo. Hindi ko kilala eh. Abogado. Hindi pa yan ha. Ito kasunod. Dapat abogado. At ang pinakamasama na idea. Aray ko po. I-appoint nyo kung gusto nyo magkanda leche-leche na. Ang ating lahat ng institusyon, COMELEC, sirain nyo na lahat ng Constitutional Commission. Si Secretary Jesus Crispin Remulla. Jesus ko po. Gusto nyo bastusan kung gusto nyo maging Freycinet Republic na talaga tayo. Ito hindi Freycinet, hindi lang Freycinet Republic. Freycinet. Ang kapal, ito ang na-appoint. Kasing kapal nung kahadyero ng Central Bank kung saan nakalagay yung ating mga ginto. Ganun kakapal. Pag-appoint nyo, sige na, appoint nyo na. Kasi marami naman paraan yan eh. Di ba sinasabi ko noon ang ombudsman? Dapat yan impartial. Kita mo, Conrado Vasquez, Anyano Desierto, di ba? Etong si Sammy Martires, mga judges. Merong isang in-appoint na sinasabi nilang tao ng dating Pangulo na para sa akin, sorry, with due apologies to my client, Mrs. Gloria Macapagal Arroyo. Mukhang bad idea rin, in-appoint niya yung kanyang dating Secretary of Justice sa Ombudsman, si Merceditas Gutierrez. Noon yun. Anong ginawa nung nagpalit ng administrasyon? Nagkaloko-loko rin? Hindi. Ano? Pina-impeach siya kasi ayaw sa kanya kasi tao siya ng dating Pangulo. Yung At pala obvious eh. daw, sabi nila na nandoon lang siya para protektahan ang dating Pangulo. Mali. Pina-impeach siya. Eto ba? Isang dilawan in-appoint sa ombudsman, di ba? Si Conchita Carpio Morales. Oo. Anong ginawa ni Conchita Carpio Morales? Yung sub 44, nagdemanda kami sa ombudsman. Anong Mga pinail? komplekto pala. Namatay 44. Alam mo yung pinail kay Noy Noy? Ano po? Usurpation of authority at saka graft. Malayo. Patay, kaanlayo. Yan ang mangyayari. Ngayon, kung gusto nyo pabuyan na talaga at wala na kayong pagmamahal sa ating bansa, Mr. President, appoint nyo na si Remulla. Sige na. Para magkalaman Pero na sa huwag na kanya, tayo pare. pero attorney, sa kanya wala naman nag-appoint, di ba? Alin? Kay Kanino? Remulla. Kundi, Mahirap kung walang mag-appoint sa kanya. Bakit? Baka sa Oo. ngayon lang pumasok ito yung Dito video na ha. mag-apply ka. DWIZ. Magno-nominate sa'yo. Kaya nga, mas maganda kung may mag-nominate sa'yo. At Wala, hindi na niya kailangan mag-nominate. Anong mas maganda? Wala nang dali-dali kadesa rito. Pinresinta na niya sarili niya. Oh my God. Oo. Anyway, sige may na, kaso babuyan siya na. eh. Hindi pwede yun, may kaso siya eh. Ay, kapakapalan na nga. Ombudsman. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nakakaintindi? Freycinet Republic. Kaya may kaso. Katulad nitong investigasyon, yan ang gusto mong ombudsman? Hindi on, po. On the basis of one person, yung si alias I'm Totoy. sorry, no. Eto, ganito kasama ang investigasyon ngayon ng DOJ. Lousy. Etong Lousy. si Totoy, yung star witness kay Ang, at to repeat, wala akong kaunahin kay Atong Ang. Kilala ko. I've met him on some occasions, nagtsikahan kami, chuchu-chuchu.
Pero wala akong kinalaman dyan. Si Gretchen, na-meet ko unang-una yan sa Maynila. Pareho kaming judge ng isang beauty contest. Oo. Then, na-meet ko siya noon dahil kay Claudine Barreto. Yun ang extent namin, kaya hindi ko pinagtatanggol. Hindi nila ako abogado, etc. Maputol ko lang sandali siya, si Atty. Topacio. Kasi Atty. Topacio pala, ito pala yung abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi ko lang maalala kasi. Ngayon ko lang din naalala na, sabagay, siya naman nagsabi na abogado siya dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Kasi ang alam ko, ang hinahawakan nito mga kaso, karamihan din ng mga celebrity. Para si Rufa Gutierrez yata, hinahawakan niya na siya ang abogado. Taga Negros, Congressman Teves, siya pod ang naghawak ani nga sa kaso ni Teves. Mao ni nga kailan niya si Teves. So kinsa pay uban na hawak dito Topacio. In fairness naman kay Topacio, okay to nga abogado kasi hinahawakan niya dati si GMA. Di ka naman din basta-basta pagka hinahawakan mo yung mga ganyang klaseng mga personalidad, dating presidente o presidente pa siya noon, di ka naman basta-basta talaga kapag kinuha ka. Ibig sabihin nun, matindi ang iyong kaalaman o kaya matindi ang iyong personalidad talaga kasi kinuha ka ba naman ng abogado dito sa mga malalaking, may mga pangalan na. Ito, yung ituloy natin itong video na to. Siyempre, ang kinuha nila si Lorna Kapunan para medyo nakakatuwa itsura. Pangit. Hindi ko sila Pangit na naman talaga. hindi ko sila kliyente. Pero, ang sama ng investigasyon laban sa kanila on the basis of one person. Kapunan. Unang-una, Abogado eto ni question Ang. ko Alam mo, standard to, galing din ako sa NBI nung panahon ni Lim. Pag may ganyang sumulpot na witness at kung ano-anong sinasabi, etong unang question ko sa NBI, nilay detector test nyo, pinolygraph nyo ba yan? Wala pa. Isa-isa yan eh. Yun. Number 2, on the basis of what this guy says, na hindi itong nalalaman kung anong motibo nito o kung ano, pero mo, i-implicate mo, sasabihin mo, oy, kakausapin ko ang Chief Justice kasi Tawag ko sa boses na-influensyahan niya, tapos may itong tao Kelvin. ng judiciary. Ang sama naman ang tingin mo sa judiciary, pakapalan na nga ng mukha ito. Diyan ako nabibwisit kay Boying eh. Dahil lang sinabi ng isang tao na pinagbibintang ang pangalan ng expert, na. pinaniwalaan mo. Oh, lousy. Bago sasabihin mo, oy, yung mga judges, imbestigahan. Kasi sinasabi nito si Totoy, sinasabi ni Totoy wala namang basihan. Ang mga judges daw nabibili ni Atong Ang. Anong kalukuhan ito? Sinabi pa niya, involve ang NBI. Wala namang ebidensya. Di ba nag-pushback si Director Jimmy Santiago? Matino yan si Jimmy Santiago, dating huwes din yan. Dahil sa sinasabi nitong kamoting to na hindi mo man lang alam kung nagsasabi ng totoo o hindi. Kamote. Ay, pagbibintangan mo lahat, Matinding pag-upak nito. pag-aaresto Upakan ka na. ng pulis. Pagbibintangan mo yung NBI, kasabwat ni Atong Ang. Pagbibintangan mo yung mga huwes, kasabwat ni Atong Ang. Bakang mangyari dito, parang si Philip Medel. Natatanda mo si Philip Medel? Opo. Yung kay, anong tawag dito? Sino yung artista? Yung sumasayaw? Yung anak ng pating na memory ko. Hindi, yung i-google nyo nga yun, no? Philip Medel. Bigla lang pumasok sa utak ko eh. Yung pinatay nung asawa niya. Yung sa Janet Marcia. Nida Blanca. Nida Blanca. Yun. Diba, si Nida Blanca nakitang patay. May lumabas na isang testigo, ang pangalan ay Philip Medel. O di, nag-imbestiga, etc. Only for this Philip Medel to later turn around and say, hindi, pinilit lang ako ng mga pulis, sabihin niya, nagwawawala. Ala. O, sa press con, ha? O, hindi pwede yung lousy. Iyan ang gagawin mo, Ombudsman, lousy investigasyon. Ano nangyari kay Teves? O, di ba nag-recant lahat ng witnesses? Di ba? O, ang lousy rin ang investigasyon Ano ba ang hawak nito? Napaka-lousy TVs. nun. Kaya yung ibang mga akusado, baka hindi alam, hindi nire-report kinokontrol nila Ang dami na ng mga co-accused ni
Congressman Teves na nabigyan na ng bail sa mga ibang kaso kasi mahina ang ebidensya. Lousy! Gagawin mong ombudsman bago, alam mo naman ang pakay kung gagawin mo si Boying Remulla na ombudsman. Poprotektahan lang niya si Pangulong Marcos even beyond the term of Mr. Marcos kasi less than 3 years na, Palay ko natatakot po. na sila eh. Bakit sila matakot kung hindi naman totoo? Ay kaya nga, di ba ibalik ko sa kanila yung sinasabi nila kay Harry Roque, bakit ka matatakot kung, bakit kung kailangan mag-appoint ng ombudsman para protektahan ka kung wala kang ginawang masama? Correct. Diba? Eh di kamote ka. Sinabi ng Wala kamote. eh. Wala Timing- kamote talaga rito. timing Katulad pag-upak. dito ha. Eto, huwag na tayong pumunta sa mga current affairs. Kaya ako naniniwala na itong sabungero chuchu na to, ang tagal na nito kung bakit may bilang musbong para mapatakpan yung kakabutihan nila dito sa impeachment. Kasi kamangangamote yung impeachment. Maniwala ka at dili. Kita mo naman, eto ang kalokohan ng Amerika. Pinaaway nila sa atin ang China. Ba? Nabanggit ko rin to. Alam mo, marami namang dispute sa mga isla between China and Vietnam. Yung katulad ng dinidiscuss ko kahapon. China and Malaysia. China. Ay, ito si tinawag ni Topacio ng kamote. Makapalang mukha nitong si Remulla. Totoo naman talaga Ito si Remulla kasi kung akala siguro ni Remulla, yung mga tao kasi naalala pa rin yung nagawa sa anak niya na nahulihan nga ng mga bawal na dahon doon sa subdivision yon kaya lang nakulong pero hindi nagtagal nga pinalabas. Nabanggit ko na rin to kasi nga itong mga ganitong klaseng politician ay ewan ko ba parang nila ba na habang buhay na ako dito. Yun ang iniisip kasi nila O talagang sobrang take advantage kasi ang ni siguro nila habang nandito ako, sige. Kung ano man ang ugali ko, ilalabas ko ngayon dito. Yung kasamaan ko dito, ilalabas ko. Masama man paningin sa iba o okay to sa iba, ay wala na akong pakialam basta ito yun ako. Itong sabungero nga, siya mismo nito inadmit niya, sinabi niya yon na hirap sila dyan sa mga sabungero na yan kasi ang lakas talaga daw ng nasa yung involved dyan. So ang nagawa dyan ay parang hindi na umuusad ang kaso. Siguro di ko alam kung ano nangyari nitong si Tutoy na lumabas, eto na ngayon bumuka na. Ito na yung sinabi ni Rito Pasio, pangtapal itong missing sabungero doon sa impeachment kasi ang impeachment wala talaga mangyayari. So ito na naman, bigla silang nagpalit ngayon ng pag-uusapan dito. Yung kaso na to, ito yung kaso natin resolbahin natin ito kasi ang pagbalikan natin ng impeachment, nandyan na sa ombudsman na naman. Nandyan sa DOJ. So may mga kaso na ang Vice Presidente. So ang nito ngayon, mahina Mahina yung mga kaso ni VP Sara. Mismo nga sa impeachment di nga nila mausad-usad yung 3 impeachment kasi nga hindi sila na kumbinsido doon sa kanilang 3 impeachment. Doon sila kumbinsido doon sa pang-4 na pumirma yung mga 200 plus na mga congressman. Kaya ito yung ginawa ngayon, nandyan ngayon sa Senado. At ito na yung problema ngayon sa Senado at itong sa House of Representatives, ito na nag-away-away na. At ito na nga naman problema ngayon na iwan itong mga problema ngayon sa Senado. Kasi ang Senado na naman ngayon, mukhang tinamaan din sila ngayon ng galing ang virus sa House of Representatives. Tinamaan na ngayon itong Senado. Kasi ang Senado ngayon, dahil lang dito sa impeachment, sila na ngayon ang hindi nagkaintindihan. Ayan ay mga magulo na. Ito si Subiri, itong si Chis Escudero, samahan pa itong matandang Tito Soto, Ping Lacson, ang dami-dami nang sumasakay dyan sa mga issue na yan dyan. Iba dito, pwedeng ituloy ang impeachment mula sa 19th Congress papunta dito sa 20th Congress. Hindi nila alam bakit pa sila nakumandidato ng mga senador o si congressman dyan kung hindi pa nila alam yan? Sila ang tagagawa ng batas pero hindi nila alam kung ano ba talaga ang batas. So ito na ngayon yung si Atty. Topacio na nakita niya
na itong mangyayari ngayon sa impeachment ni VP Sara, hindi talaga yan uusad na. So, mangyayari nito, itong sabungero ngayon ang nagiging laman sa balita. Napansin naman natin araw-araw, lalo sa GMA, naku, may series sila dyan. Hindi ko alam kung ilang beses ipapalabas nila yan sa pagpasok sa 24 oras. 3 beses yata na ilabas. Mayroon pa silang parang pagpasok pa na sa bungiro, may mga manok pa nagsasabog. Nagsapol ba? Itong GMA na, OA naman itong GMA na to eh. Sarap i-block pa itong GMA sa mga... O kaya, ayun ako naman, may gusto ko sana sabihin. Kaya lang, baka mahuli ako, kasuhan ako niyan sa GMA na yan. Kasi ang corny na eh. Ngayon, ito yung missing sa bungiro, ito na ngayon pangpalit sa impeachment. Nakita niyo na medyo ang impeachment ngayon, lumaylo, di ba? Napansin niyo ba yan? Ako mismo na lumaylo konti. Na hindi na talaga sila ganun kainit ang pagsabangayan sa impeachment nitong ni VP Sara. Ayan na nakikita ni Atty. Topacio. Matinding banat nito kay Remulla. Tinawag niyang kamote, tinawag niyang walang hiya, ang kapal ng pagmumukha ni totoo naman talaga ang pagmumukha talaga ni Remulla. Nakapaka walang hiya talaga kasi doon sa anak nga niya. Alam niyo yan na yung anak niya bigla na lang pinakawalan kasi mahina daw ebidensya. Mahina ebidensya, ilang kilo yun. Matindi yung kontrabando na yun kasi damo ba naman tapos imported pa. Anak ng anak ng Chief Justice sa DOJ ka nagtatrabaho yung tatay mo. Talaga makakawala yan. Tapos sabi pa niya noon, hindi wala siyang pakialam noon. Hindi ako maghingi-alam diyan. Hayaan natin ang hustisya. Pwede ba yun? Ikaw ang tatay niyan Tapos ito si VP Sara pumupunta dito sa Dahig, tapos bakbakan dito sa mga diyan sa palasyo na wala nang ginawa ng trabaho ditong si VP Sara kasi pumupunta dito sa Dahig. Normal yan kasi tatay niya, magulang niya yan. Kung itong si Claire Castro, ito si Remulla, kung ipadala rin yung mga tatay nila. Sabagay, wala siguro tatay itong mga to Kasi mga walang hiya ang kapal ng mga pagmumukha kasi. Mga demonyo na Mga yawa, anak niyang yawa. Litsing yawa itong mga tao na to Para rin sila, ano rin nila yung pagpunta kung saan ikulong yung mga magulang nila. Di ko nga maintindihan si Arnie Tevez may problema sa Pilipinas na kaso. Naglayas, nagtago. Nag-asylum sa Timor-Leste. Ang ginawa niya, pinabalik sa Pilipinas, pinadeport. Si Pangulong Duterte, may problema sa Pilipinas, may kaso daw. Walang kaso sa Pilipinas naka-file. Pinadala sa Dahig. Hindi ko maintindihan. Nawala naman siyang doon sa Dahig. Kasi hindi naman siya nagtatago sa Pilipinas. Ang hirap ispilingin ang mga batas sa Pilipinas, sa totoo lang. Ang hirap talaga. Kaya sana itong si Remulla, yung pagpangitim na yung mata pa niya nakakagano na, sana matuluyan na yan siya.